Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pag ito'y pag-uusapan po natin. Ito pong si Bato de la Rosa, maging ito pong NBI, no? Na kung saan ay humabol sa loob mismo ng Senado dito po kay Bato de la Rosa. Ngayon, sa mga nagtatanong bakit hindi daw ako agad nag-vlog tungkol dito, o baka sa mga gustong magtanong ba't di ko agad binlog ito, hindi ko agad inilabas ito dito sa ating programa, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may sumagi po kasi sa aking isipan at ako po'y nagdududa sa mga pangyayari. Ako'y maraming pumasok sa aking isipan na kung saan ay maraming katanungan kung bakit naging ganun yung naging setup o naging ganun yung sitwasyon sa paghuli kay Bato de la Rosa. Ngayon, sa totoo lang, alam naman po natin ng lahat na si Bato de la Rosa ay hinahanap na ng mga kapulisan, kaya nga naglunsad ng drug net itong si John Vic Remulla bilang sekretary ng DILG at inutusan niya at merong 1,000, kung tama ko, 1,000 o 10,000 kawani ng Philippine National Police ang kasama niya para mahuli nga itong si Bato de la Rosa. At maliban dyan, itong NBI. Ang pinagtatakahan ko lang, ito nakita ko lamang po. Sa totoo lang, kasi nung pagkatapos po na nakapasok na si Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado, nagkaroon po ng may sinasagawang pag-checkpoint, palagay na ganun yung nangyayari. Checkpoint. Paglabas ng mga sasakyan mula dun sa loob ng Senado, pag lumabas yung mga sasakyan, chini-check ng mga pulis. Tinitignan nila kung nasa loob ba ng sasakyan na yan itong si Bato de la Rosa. Ako po'y natatawa lamang dahil kaya naman pala nilang gawin yon, na mag-conduct ng checkpoint sa harap ng Senado, no? Bakit hindi nila ginawa na bago pa man yung nagaganap na session dyan sa Senado, ay alam nila anytime pwedeng sumipot si Bato de la Rosa, tama? Dapat doon pa lang sa araw na yun, maaga pa lang, nag-conduct na sila ng checkpoint, maaga pa lang. Dapat nag-conduct na ng checkpoint yung NBI sa labas pa lang ng Senado para hindi na makapasok itong si Bato de la Rosa. Diba? Tama? So, parang sa nakikita ko, parang may nangyayaring, parang may laro. Parang hindi ko maintindihan ba't naging ganon. Samantalang dragnet nga naman ang yung gusto nilang mangyari. Pero parang hindi, 'di ba? O ang nangyari pa, ito pang mga katanungan ko. Alam naman ng mga tauhan ng Senado o ng mga bantay diyan sa Senado na bawal pala pumasok o manghuli etong NBI. Pero bakit parang sinadya na sila ay papasukin para sila ay magkaroon ng mali? Kasi yan ang sinasabi, mali daw eh. Pero ba't pinapasok? Hindi naman sila papapasukin doon kung hindi sila pinahintulutan ng mga bantay. Yung mga bantay naman, hindi naman niya papayag kung hindi rin sila pinayagan ng mga o yung mas mataas sa kanila dyan sa loob ng Senado. Tama? O parang nangyayari, parang ito pa ha, kitang-kita naman, unang nakapasok si Bato de la Rosa sa loob, sumunod lang yung NBI. So ngayon, yung parang nakikita ko yung habulan nila, parang laro. Hindi totoong habulan yun. Kasi kung totoong habulan yun, iba yung totoong takbuhan ng naghuhulihan kaysa sa nangyari sa, panoorin nyo yung video. O, pagmasdan ninyo. Diba? Ano nakikita ninyo? Yes, nakita natin na muntik madapa, muntik masubsub itong si Bato de la Rosa. Pero may mayroon po akong pinagtatakahan. Ang alam ko, dapat mas mabilis o mas handang tumakbo ng mas mabilis yung mga nanghuhuli. Kasi kung titignan ninyo, ito pong mga NBI na ito na humuhuli sa kanya, hamak na mas payat naman o mas mababa yung timbang kaysa kay Bato de la Rosa. 'Di ba? Oh, yun ang katanungan ko, na bakit ganun?
Bakit parang ang daming butas? So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ako, sana lang mali yung naiisip ko na parang hindi kaya natakot itong si Matibag sa banta ni Paulo Duterte, kaya naging ganun yung setup. Kasi sa totoo lang, kung ako si Matibag, alam ko anytime pwedeng bumalik si Bato de la Rosa, lalong lalo na magkakaroon ng hearing, di ba? So dapat maaga pa lang prepare na siya para magkaroon ng checkpoint doon sa labas ng Senado para mahuli si Bato de la Rosa. Hindi na kailangan na papasukin mo na tsaka hulihin. Alam naman ni Matibag na bawal yun. Kaya doon pa lang hindi ako kontento eh. Parang may nangyayaring hindi maganda. May nangyayaring lokohan dito. May nangyayaring kakaiba. Para sa akin ha, hindi ako kontento sa ginawa ng NBI. Hindi ako kontento sa naging setup nila, sa naging settings ng ano nila. Parang may nangyayari ditong lokohan. Kasi kung ako si Matibag bilang direktor ng NBI, ha? Uutusan ko yung mga tauhan ko, ito, mag-checkpoint na kayo dyan sa labas ng Senado. Baka dumating si Bato de la Rosa, lalong-lalo na magpapalit ngayon ng Senate President. Malamang baka biglang sumulpot yan. Di ba? Dapat doon pa lang sa labas ng gate, nag-checkpoint na sila, nag-conduct na sila ng checkpoint. Para doon pa lang sa labas, huli na si Bato de la Rosa, hindi na makakatakas at unang-una, hindi magiging foul. Kasi ang naging basihan ng Senado, kaya inilagay sa kustodiya si Bato de la Rosa, kaya nagkaroon sila ng chance o ng rason para ipasok sa kustodiya ng Senado etong si Bato de la Rosa dahil hinabol siya ng NBI sa loob ng Senado na pinagbabawal yon sa saligang batas. Ako sa totoo lang hindi po ko kontento, parang may nangyayari po talaga ditong lokohan. May nangyayari talagang lokohan dito. Hindi man ako abogado, hindi man ako matalino, pero marunong ako umintindi ng sitwasyon. Sa direktor ng NBI na si Direktor Matibag, Sir, matalino ka, abogado ka, nasa iyo ang tiwala ng taong bayan ngayon para papanagutin itong si Bato de la Rosa. Sana lang po sir, hindi po ako tama sa naiisip ko na parang baka nabahag ang buntot mo kaya naging ganun yung naging sistema. Kasi kung matalino kayo, kung may alam kayo, kung marunong kayo manghuli ng isang tao, hindi ganun na magiging setup, hindi ganun na magiging galawan ninyo. Dapat kinausap mo yung mga tauhan mo, pag nasa loob na ng Senado, wag na kayong hahabol, wag na kayong ganito, alam nyo to, abogado kayo alam nyo naman siguro yung rules pagdating sa mga ganong bagay. Pero bakit parang sinadya? Sinadya nyong magkamali, sinadya nyong magkaganyan, sinadya nyong ipahabol sa mga ahente ninyo si Bato de la Rosa para magkaroon sila ng rason na ilagay sa kustodiya ng Senado si Bato de la Rosa. Para sa akin, hindi maganda ang nangyayari. May nangyayaring lokohan. Pero sa totoo lang, hindi ko po ito sinasabi dahil galit ako. Ako po'y meron lamang mga naiisip at meron ako nakikita na kataka-taka, kaduda-duda. Ewan ko lang sa mga kababayan natin, sa inyo mga kababayan, kung ano ang nakikita ninyo dito. Pero ganun pa man, kung ito man ay sinadya o hindi, isa lang po ang panawagan ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging kay Matibag. Inasahan, hinintay ng taong bayan yung pagpapahuli dito kay Bato de la Rosa. Sana naman wag niyong sayangin yung pagod ni dating Senador Antonio Trillanes. Sana wag niyong baliwalain yung naging testimonya ni Cotabato, ni Las Cañas, pati ni Colonel Asierto. Sana wag masayang yung pag-asa o wag mawala yung pag-asa ng pamilya ng mga biktima ng AKJ. AGKDI, AGK pala, sorry, hindi ko nakalimutan ko tuloy. Sana wag masayang kasi
Matagal pong hinihintay yan, lalong-lalo na pamilya ng mga biktima ng EGK. Kaya sa'yo, Director Matibag, sana po ay maging totoo ka. Kung natatakot ka na gampanan o natatakot ka sa mga Duterte o baka ayaw mo nang maging direktor, umalis ka na. Ibigay mo sa iba yan kung natatakot ka. O baka naman kaya ganon dahil sa merong, kasi marami naglalaro ngayon Ako hindi ko naman sinasabing na baka nabayaran ka na o natatakot ka, pero may something wrong. Talagang hindi ako satisfied o hindi, parang maraming mali sa naging estilo ninyo para hulihin si Bato de la Rosa. Biro nyo, kayo pa nagkaroon ng kasalanan ngayon. Imbes na si Bato de la Rosa ang may kasalanan. Tingnan ninyo. Imbes na malaya kayong hulihin, dakpin si Bato de la Rosa, mas lalo pang tila mas naging pahirapan pa ngayon. Dahil nasa kustodiya na siya ng Senado Nakahanap siya ng rason, nakahanap siya ng butas. 'Di ba? Pero ganun pa man, naniniwala ko na sa bandang huli madadakip at mapapanagot pa rin si Bato de la Rosa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.